So, artist ka. Magaling ka mag-drawing. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just keep. Pag sinabi sa'yo na, uy, madali lang naman yan eh. Anong rinireply mo? Madali lang naman yan. Hi, ako si TJ Ramos, isa akong graphic designer. TJ, pwede mo bang ikwento kung kailan mo unang na-realize na may passion ka sa art? Na-realize ko lang na gusto kong gumawa ng art. Bata pa lang ako, like nanonood ako ng animation, like animated movie ni Godzilla or ng mga Ultraman, mga ganon. Gusto ko silang dinodrawing kasi para sa akin yun yung way ko na nahawakan ko sila. May particular moment or artwork ka ba na nag-spark ng journey mo? Siguro nung elementary, grade 6, or basta elementary, simula natuto akong mag-drawing talaga. Nag-spark siguro doon yung mga teacher ko nagpapadrawing sa akin para sa ituturo nila. So doon pa lang medyo naisip ko na, kaya ko palang gawin na. So, grade school pa lang, na-realize mo na ay, gusto ko tong ginagawa ko. Oo, grade school, talagang bata pa lang ako. Tapos nag-evolve na lang yung skill. TJ, may we know your course? Nung college, unang course ko, IT. Second course, yun na yung gusto ko, yung fine arts. Major in advertising. Nung napagdesisyonan mong mag-pursue ng fine arts, ano yung naging reaction ng parents or relatives mo? Supportive ba sila agad or kailangan mo pa bang magpaliwanag? So parents, wala naman. Nag-advise sila before, kaya ako nag-IT. Kasi nga, mas in demand daw. Pero nung sinabi ko naman yung gusto ko talagang course, supportive naman sila. Pero sa ibang, kunwari, family, friends, ganon, mga tito-tito na kaibigan ng parents, medyo may comments, may side comments na parang hindi daw yun mapagkukuha ng pera or hindi daw yun like long-term na work na pwede kang kumita talaga, ganon. Ano naman yung sinagot mo sa kanila nung sinabi nila yun sa'yo? In-explain ko na lang na it's not about money. Kumbaga, sige, nandun yung pera na maliit lang, ganito, ganyan. Pero nasubukan ko kasing mag-aral ng course na hindi ko gusto. Walang masama ko, itatry ko yung course na gusto ko. Nandun na yun Diba? Parang, pag hindi mo gang trinay, hindi mo sinubukan, mas manghihinayang ka. Tapos yung pagdating naman sa pera, na about daw sa pera, well, feeling ko nasa diskarte rin yan. Tsaka nasa skill ng tao. Paano nakaapekto yung suporta ng parents mo to where you are right now? Somehow, nalungkot sila kasi hindi ko itutuloy yung first course ko, which is naka 1 year na ako. And syempre, alam natin in the back of their mind, nakagastos na sila. Pero naging supportive sila kasi binigyan nila ako ng time mag-isip, like mahabang time kung anong gusto ko talaga. Kung gusto kong ituloy yung first course or yung fine arts. Talagang nagbigay sila sa akin ng time and support financially, ganun. Kasi nga, yun yung gusto ko. And naunawaan nila yun. Kaya thankful ako sa kanila. How did it affect your journey as an artist given na binigyan ka ng support ng parents? Iba yun. Grabe kasi hindi lahat ng gustong maging artist or maging fine art student, ganun. Hindi lahat nabibigyan ng support. Lalo na pag limited yung pera or yung financial capability ng pamilya. Madalas hindi sila nakapag-pursue ng painting, ng advertising, fine arts kasi nga, ang alam ng marami, walang pera doon. So, ipipilit nila doon sa anak nila talaga ng ibang course. So, importante talaga yung suporta ng magulang tsaka ng bawat part ng family, like mga kapatid. Ganun. Paano naman nakaapekto sa journey mo as an artist and as a person yung mga naging feedback na narinig mo dun sa mga family members mo na hindi naging supportive? Wala naman masyadong feedback sa relatives. Meron lang mga kaibigan na kung bakit daw yun yung kinuha kong course, hindi ko tinuloy yung first course, gano'n. Naka-apekto yun ng maliit lang, slight lang. Pero pag gusto mo talaga yung pinapursue mo, like gusto mo yung gagawin mo, yun na, yun, wala ka nang pake dun sa feedback or comment ng ibang tao. Lalo na pag nandun ka na sa momentum, wala na. Sabi mo nakaapekto ng konti. Pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung na-feel mo every time sinasabi nila yun sa'yo? May konting lungkot kasi nga, syempre, iba yung may support, may backup, di ba? May supporta ng kaibigan, mga ganun, or kamag-anak. Pero
Yun nga, maliit lang yun. Pero parang pag gumagawa ka ng plate, syempre, may isip mo, paano kaya kung tinuloy ko nga yung first course ko? Baka tama sila. Kung tinuloy ko yun, may pera rin siguro ako ngayon. So, medyo nakaka-frustrate din. Like, maglalaro yun sa utak mo na, tutuloy ko ba to? Hindi. Nagkamali ba ako? Nung nagkaroon ka ng frustrations na ganun, ano yung naging turning point mo para malaman na, okay, ito talaga yung gusto ko, sure ka na? Ako, simple lang siguro yung turning point. Siguro nung dumadami na yung artwork na nagagawa ko, yung plates. Tapos tumantuwa ako kasi ang dami kong nagawa, ang dami kong artwork. Tapos yung grades ko, hindi man mataas, pero alam mo yun, nakikita mo yung pag-grow mo as an artist. So yun yung mga nag-push na tapusin. Tsaka habang nag-aaral, may mga na-commission, like nagpapagawa, artwork, gano'n. Yun yung nakakatuwa. TJ, lahat ng artists may challenges na kinakaharap. Pwede mo bang ikwento yung isa sa mga significant obstacle na na-encounter mo? And if ever meron, paano mo siya na-overcome? As an artist, pinaka-challenge sa akin, lahat naman siguro ng artist na nagkakaroon ng parang art block, talagang wala kang ma-produce sa utak mo. Either sa work or sa school. Yun yung talagang magpapaan sa'yo kung gusto mo ituloy yung gusto mong gawin. Kunwari yun nga, sa fine arts or painting. Magkakaroon ka talaga ng time na wala kang mapiga sa utak mo na creativity. Yun yung talagang challenge mo Kasi unang-una, yung creativity, yun yung fuel mo. Tapos, another challenge din, syempre, tight yung deadline. Yun yung mga talagang kalaban mo sa creative field. Deadline, tsaka creative juice mo. Paano mo na-overcome yung mga challenges mo? Matututo ka na lang din over time. Magkakamali ka pero doon ka rin matututo Kunyari, first plate mo, hanggang sa pinaka-last plate, nandun yung learnings mo Tapos sa work mo, first work mo, hanggang sa work mo ngayon, nandun yung learnings mo. So, ma-overcome mo yun. Parang hindi ka naman magiging stagnant lang sa isang skill. Kaya, TJ, looking back, ano ang mga milestones sa career mo na pinaka-proud ka? sige, isang example yung nakatulong ako sa logo ng coffee shop ng kapatid ko. Isa yun. Pangalawa, kapag nakikita ko yung artwork ko or yung ginawa ko sa social media, pinost ko na rin ng client. Ganon. Yan yung nagpapasaya sa akin. Paano nakatulong yung mga achievements na to sa paglago mo bilang isang tao at professional? By paper, siguro yung portfolio. Diba? May ipon yung mga gawa mo. Pero as a professional, natututo ka paano bigyan ng worth yung oras mo, yung ginawa mo, yung artwork mo, gano'n. So, hindi ka manghuhula kung anong gusto mong ibigay or gusto mong ma-receive. Paano ka natulungan ng pagiging artist na maging kung sino si TJ Ramos ngayon? Nag-try ako na maging, ibang course. Try na mawala yun. Pero andun na talaga siya. So, nakatulong yung pagiging artist kasi hindi nawala yung gusto ko. Kumbaga, hindi nawala yung, sinasabi nila yung parang fire, gano'n. Hindi nawala. So, tuloy-tuloy siya. Medyo humihina, pero lumalakas din. TJ, sa anong mga paraan na impluwensyahan ng art yung perspective mo sa buhay and sa personal growth mo? Sa buhay, kung ano yung desisyon mo, yun na yun. Kung ano lumabas sa bibig mo, nasabi mo sa tao, bawal mo nang bawiin, narinig niya na. Yun yung importante na pag-isipan mo yung nang maigi, yung mga decision mo. Parang sa rin yan pagpe-painting. Napintahan mo na, bawal mo na ulitin. So yun na yun, live with it. So kailangan, bago ka mag-take action, pag-isipan mo maigi. Yun yung naturo ng art sa akin. So for future artists, ano yung advice na mabibigay mo sa mga aspiring artists na nagsisimula pa lang? Sa akin, maging ka lang. Totoo ka sa sarili mo, kung ano yung gusto mong ma-achieve sa art mo. Tapos kung ano yung, kung tingin mo may improve ka, go. Kung hindi nag-improve, try mo ibang art style, ganun. Tapos siguro huwag kang magpanghina ng loob pag hindi ka, kumbaga yung art mo walang reach or walang nakakita. Kasi learnings mo yan isa yan sa mga magpapahasa sa'yo as an artist. So huwag kang mawawalan loob, tuloy mo lang. Ano yung mga future plans and goals mo bilang artist? As an artist, gusto ko at the end of my working days, yung parang patapos na ako sa gano'n, maisip ko na dami kong nagawa. Yun yung gusto kong makita na mapapakita ko yun sa family ko, gano'n na lahat yan, nagawa ko dati. Yun yung gusto kong makita ko sa end ng journey ko na, uy, wow, dami kong nagawa dati. Kalahin mo yun, gano'n. Bilang artist, for sure narinig mo na to. So, artist ka. Magaling ka mag-drawing. Ano yung usually sinasagot mo?
Ang sinasabi ko syempre hindi. Kasi unang-una, baka ano yun, trap yun eh. Baka, drawing mo nga ako. Ganyan. Yan, ang una kong sagot, hindi. Hindi ako magaling. Naranasan mo na ba na may nagpa-commission sa'yo tapos sobrang binabaan yung presyo dun sa initial mo na kinote sa kanya? Meron. Parang gusto niya, kahit yung plain lang, ganyan, or yung simple lang, maliit lang naman yan. So, yun yung challenge mo as an artist na paano mo sasagutin, paano mo replyan. Pero ang dami, maraming ganon, hindi lang ako. May mga kaibigan din akong binaban. So, tanungan kami, gano'n, re-reply. Pag ganun, anuin mo na lang siguro in a polite way na, sige, hindi ko na lang po tatanggapin, gano'n. Kasi unang-una, marami po akong work na mas kayang tanggapin ko ano i-offer ko kumpara sa ina-offer mo. Pag sinabi sa'yo na, uy, madali lang naman yan eh, anong rini-reply mo? Wala pang nakakapagsabi sa akin na madali lang naman yan. Pero may nagsabi na sa akin na maliit lang naman yung gusto kong logo. Ang ginawa ko na lang yung gusto niya, pero hindi ko na siya ulit kinausap. Kung may ipapabago siya, may revision siyang gusto, hindi ko na siya nireply. Sinin ko na lang siya. So, hindi na rin siya nagparamdam. So, feel ko naramdaman niya na na-disappoint ako sa kanya. Ganun. Kasi, syempre, pinakita ko yung mga gawa ko, yung mga portfolio ko. Tapos, ganun niya ako kausapin. Diba? Hindi siya professional. Mission failed. We'll get them next time. Sa Philippines, pag sinabi mong art course, kadalasan, especially nung mga unang panahon, nade-devalue siya compared sa mga science courses. So, ano yung message mo sa mga, lalo na sa mga parents, na may ganong notion? Kasi it would help, no, future artists kapag sinabi na nila sa mga magulang nila, gusto ko mag-fine arts, gusto kong gawin to. Siguro para sa parents, huwag natin tignan yung anak natin as para kumita sila in the future. Kumbaga, turuan mo sila paano mahalin yung ginagawa nila. Kasi pag ginawa mo yung nilimit mo sila, parang nilimit mo na rin yung future sarili nila. So, para sa parents, tulungan natin sila na hubugin yung talent nila, kung ano yung skill na meron sila, gano'n. Hindi na naman yan about pera. Kumbaga, nag-produce ka ng baby, ng children, tapos gusto mo ng pera para sa kanila, which is wrong. Kaya ka nga nag-produce ng children dahil sa pagmamahal din. So, ayaw mong gawin nila yung mahal nila. Yan. Please like and follow the Pinoy Etiquette.